Hello po mga kapatid. Again, nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Nandito pa rin tayo sa aklat ng mga hukom mga kapatid. Pero bago tayo mag-uumpisa tayo sa isang panalangin mga kapatid. Magsiyo ko tayo lahat. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa umagang ito, Father God. Ginising mo na naman po kami ng maayos at malakas ang katawan. Binigyan ng isang pagkakataon sa aming mga buhay. Thank you, Father God. Lord, salamat din sa pagkakataong ito na makapagbasa, makarinig na naman kami ng iyong mga makapangyarihan salita. Lagi mo po kaming samahan, turuan, gabayan, buksan, palagi ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso. Lagi mo rin po akong sasamahan, Lord, at tuturuan, gabayan, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Lord, salamat po at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Maraming salamat, Lord. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Diyan po sa mga bago sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo rin po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload mga kapatid. Maraming salamat. Mga kapatid, natapos natin kahapon ang chapter 15 ng hukom mga kapatid na maraming labanan na nangyari. At dito sinabi rin na naging hukom si Samson sa buong Israel. 20 taon siyang ibig sabihin naging hukom dito ng mga Israeli, pero nasakop sila ng mga Pilisteo dito mga kapatid. At dito na tayo sa chapter 16 at ito'y may pamagat na si Samson sa Gaza. Sabi po dito, chapter 16 verse 1. Minsan si Samson ay nagpunta sa Gaza. Doon ay may nakilala siyang isang babaeng nagbibenta ng panandaliang aliw. Siya ay nagpalipas ng gabi roon kasama ang babaeng ito. Nalaman ng mga Pilisteo na siya ay naroon, kaya't pinaligiran nila ang lugar na iyon. Magdamag na nagbantay sa pasukan ng lungsod. Sabi dito, pinasya nila nga magbantay hanggang umaga upang tiyak na mapatay nila si Samson. Binantayan siya ng mga Pilisteo mga kapatid. Ngunit sabi dito, nang hating gabi nagpunta sa pintuan bayan si Samson. Inalis ang mga pangharang, sabi dito, poste at tarangkahan. Pinasan niya ang mga ito at dinala sa ibabaw ng gulod sa tapat ng Hebron. At sa verse 4, sina Samson at Delilah, no? Parang natatandaan na po natin itong si Delilah, no? So dito na po, chapter 4, verse 4 po, sorry. Pagkatapos nito ay umibig naman si Samson sa isang dalagang nakatira sa libis ng Sorek. Siya ay si Delilah. Ang babaeng ito ay nilapitan ng 5 pinunong Pilisteo at kanilang sinabi, suyuin mo si Samson para malaman natin kung ano ang lihim ng kanyang lakas at ng mabihag namin siya. No? Sabi dito kay Delilah, kapag nagawa mo yan, bawat isa sa amin magbibigay sa iyo ng 1,100 pirasong pilak, 1,100 pieces na pilak. Kaya sinabi ni Delilah kay Samson, sabihin mo naman sa akin kung saan nanggagaling ang iyong lakas. Paano ka ba maigagapos at madadaig? Sabi ni Delilah kay Samson. Sumagot si Samson, kapag ako'y ginapos ng 7 sariwang yantok, sabi dito, manghihina ako gaya ng karaniwang tao.
sinabi niya kay Delilah. Sinabi ito ni Delilah sa mga punong Pilisteo at siya ay binigyan nila ng 7 sariwang yantok na igagapos kay Samson. Sabi sa verse 9, samantala may ilang Pilisteo na mga nag-aabang sa kabilang silid. Pagkatapos ay sumigaw si Delilah, Samson, may dumarating na mga Pilisteo. Sabi rito, ang yantok na ginapos kay Samson ay nilagot nito na para lamang nasusunog na sinulit. Ganong kalakas, no, mga kapatid, itong si Samson. Sabi pa rito, kaya hindi nila malaman ang lihim ng kanyang lakas. Hindi nila nalaman pa rin, mga kapatid, kung ano ang lakas. Diba? Alam na natin, diba? Kung sino talaga ang nagpapalakas kay Samson, diba? Kundi ang ating Diyos. Sabi pa sa verse 11, kaya sinabi ni Samson, kapag ako'y ginapos ng bagong lubid na hindi pa nagagamit, manghihina ako gaya ng karaniwang tao. Kumuha si Delilah ng bagong lubid at ginapos si Samson. Pagkatapos ay sumigaw siya, Samson, dumarating na mga Pilisteo. Samantala may mga lalaki nga nag-aabang sa kabilang silid. Ngunit ang gapos ni Samson ay nilagot niya na para lamang sinulid, no? Saglit na saglit lang. Ganun kalakas. Kaya sinabi uli ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon niloloko mo ako at hindi ka nagsasabi ng totoo. Sabihin mo naman sa akin kung paano ka magagapos, no? Kasi bibigyan siya ng malaking pera para mahuli ng Pilisteo itong si Samson. Kaya lahat tinatanong niya, lahat ginagawa niya. May hindi siya magandang hangarin para kay Samson. Sinabi ni Samson, kapag pinag-isa mo ang 7 tiringtas na aking buhok, sabi dito, saka pinulupot sa isang tulos, manghihina na ako at magiging katulad ng karaniwang tao. Yung buhok naman daw niya, no? Na kapag pinag-isa mo ang 7 tirintas ng aking buhok, sabi dito. Kaya pinatulog ni Delilah si Samson at pinag-isa ang 7 tirintas nito. Pagkatapos, pinalupot niya ito sa isang tulos, saka sumigaw. No, inulit na naman to. Yung ginagawa niya kay Samson para mahuli, mga kapatid. Samson, may dumarating na mga Pilisteo, ngunit siya'y gumising na dali-daling kinalas sa tulos ang kanyang buhok, mga kapatid. Kaya sinabi sa kanya ni Delilah, ang sabi mo, mahal mo ako, hindi pala totoo, no? Sabi mo, mahal mo ako, hindi pala totoo. 3 beses mo na akong niloloko, bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas? Araw-araw ay iyon, sabi dito, iyon ang sabi dito ang inuulit niya kay Samson hanggang sa mainis ito. Kaya sinabi niya ang totoo. Alam mo, mula sa pagkabatay, inilaan na ako sa Diyos bilang isang Nazareno na minsan hindi pa nasasayaran ng panggupit ang aking buhok, no? Inamin niya na yung totoo. Kaya kapag naputol ang aking buhok, hihina ako tulad ng karaniwang tao, no? Sinabi niya na kapag ginupitan mo ako, pinutol mo ang aking buhok, manghihina ako, sabi ni Samson. Batid ni Delilah na nagsasabi na ng totoo si Samson. Kaya ipinatawag niya ang mga haring Pilisteo. Ipinasabi niya nga nagtapat na si Samson, kaya maaari na silang magbalik sa Sorek. Nagbalik na roon, sabi rito, ang mga pinuno, dala ang perang ibabayad kay Delilah, no? Dala na ang malaking halaga na ibabayad kay Delilah dahil nagtapat na daw, sabi dito, itong si Samson sa kanya. Sabi pa rito, si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao at ginupit ang 7 tirintas ng buhok ni Samson. Nang mawala na ang kanyang kakaibang lakas, ginising ni Delilah si Samson at kanyang sinabi, Samson! Sabi na ulim. Sabi na naman, mga kapatid, may dumarating na mga Pilisteo. Sabi dito, nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya ay makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya, sabi dito, namamalayang iniwan na siya ni Yahweh. Hindi niya namamalayan na iniwan na siya.
doon sa pagputol ng kanyang buhok. Sabi rito, binihag siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Siya ay dinala nila sa Gaza. Tinalian ng tanikalang tanso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. No, mga kapatid, dinukot, inalis yung kanyang mata at tinalian siya. No, sabi rito, sa isang gilingan sa loob ng bilangguan, pinagtrabaho pa siya. Samantala, unti-unting humabang muli ang kanyang buhok. Mga kapatid, yan po ang part 2 ng ating pag-aaral ng aking sharing dito sa chapter 16. Mga kapatid, unas, si Samson sa Gaza, at itong pangalawa, si Samson at Delilah. Maraming beses, no, na sinabi niya na gano'n ang gagawin para manghina, pero hindi. Pero dito sa inis niya, sinabi niya kay Delilah. Pinaputol ang kanyang buhok at nanghina siya, mga kapatid. Pero tapos, di ba, tinalian siya, kadena, alam ko pa, kadena po yan na tanso na malaki. At pinagtrabaho siya sa gilingan, mga kapatid. Tapos, sinabi rito, samantala, unti-unti namang muli humaba ang kanyang buhok. At yan po ang part 1 ng chapter 16, mga kapatid. Dito, marami tayong natutunan, talagang pagdating dito din, pagdating sa pera, pilak 1,100 piraso bawat isa dun sa mga leader ng Pilisteo. Biro nyo kung gaano kalaking pera yun nung panahon, pero ito nga, nagtagumpay dito yung masamang balak ng mga taong yun, pati ni Delilah, mga kapatid, pero alam ko, ang lahat ng yan ay matatapos din. Diba, magkakaroon pa rin yan ng maayos. Alam natin na ang istorya ng Samson and Delilah, diba, mga kapatid? So, napakaganda na nga itinuturo sa atin, kung minsan, huwag tayong maging, ibig sabihin yung kagaya ni Delilah, huwag natin siyang gayahin. Wala namang ginagawa ang taong ito, nakagaya ni Samson, pero talagang ipinagpalit niya sa pera, sa pilak, mga kapatid, para lang matalo, para magapos, mga kapatid, para mahuli at mapatay itong si Samson. Baga, huwag tayong gagawa ng hindi mabuti sa ating kapwa. Pag-isipan natin ng mabuti ang ating kapwa, lalo-lalo na yung ating mga mahal sa buhay, mga kapatid. Pag-isipan natin sila ng mabuti, gawan natin sila ng mabuti, dahil yan ang gusto ng Diyos na gawin nating lahat. Maging mabuti sa isa't isa, magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba. Tumulong ng nanggagaling sa ating puso. Dahil mahal tayo ng ating Diyos, pinapatawad niya yung ating mga kasalanan. At pag tayo'y dumadalangin sa Kanya at lumalapit, siya'y nagpapakumbaba. Sa kabila ng napakarami nating kasalanan, siya pa ang nagpapakumbaba sa ating lahat. At dahil sa panalangin natin na nanggagaling sa puso, dinidinig niya ulit ang ating mga panalangin, mga kapatid. Ganyan na niya tayo kamahal. Kaya mahalin natin ng lubusan ng buong ating katawan, pag-iisip, lakas, buong kaluluwa natin mahalin ang ating Diyos. At mahalin din natin ang ating kapwa, mga kapatid. Kagaya laging sinasabi ko, mga kapatid, lagi ko itong sinasabi, ang magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba. Maraming salamat sa ating Diyos, sa ating mga nabasa at narinig na naman, at salamat din sa inyo, mga kapatid. Tayo po ay mananalangin na. Samahan niyo po ako. Yes, Lord, Ama sa langit, maraming salamat po ulit sa iyong mga salita na aming narinig na naman ngayong umagang ito. Father God, dito sinabi mo na huwag namin pag-isipan ng aming kapwa ng masama. Bagkus, pag-isipan namin ng mabuti ang aming kapwa, lalo-lalo na ang aming mga mahal sa buhay. Dahil sobra mo kaming mahal, sobra mo kaming iniingatan, at laging pinakikinggan ng aming mga panalangin. Pinapatawad kami at binibiyayaan. Maraming salamat, Lord, sa lahat-lahat. Simula nung kami panganak hanggang ngayon, Father God, nandyan ka pa rin. Lagi mo pa rin kaming binabantayan. Lagi mo pa rin kaming binibiyayaan, Father God. Salamat po sa tunay yung pag-ibig sa lahat, o God, sa lahat ng tao.
dahil ang lahat ay pinagkakaloob mo sa amin, lahat ng aming pangangailangan. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa kalakasan, pagpapagaling mo po sa lahat ng may karamdaman, pagbigay ng mga pagkain, lalong-lalo na sa mga nagugutom, at pagpapatawad sa lahat ng aming kasalanan. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Magiging maayos na ang lahat ng buhay ng tao, bawat lugar at bawat bansa ay magtatagumpay, O God. Magiging maayos, masaya, masagana at tagumpay. Magmamahalan lahat ng tao, magpapatawad at magpapakumbaba sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papurit pagsamba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen, mga kapatid. Amen po. Maraming salamat sa ating Diyos. Nakarating na naman ang ating panalangin sa kanyang kaharian. Salamat sa inyo, mga kapatid. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.